Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, XR150 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi na guys, ito ay bigla nilang ayaw umandar, no? So syempre, ang gawin natin, i-check natin kung ano rason kung bakit siya umandar. So on natin ang kanyang susi at try natin paandarin kung hindi ba talaga siya andar, no? Oh no! Ayaw nga talaga. Try natin kickstart. So yun guys, naobserbaran ko ang lambot ng kanyang kickstart. So next ating gawin guys ay tanggalin mo natin ang kanyang spark plug cap at i-check natin kung mayroon bang kuryente na lumalabas sa kanyang high tension wire. So ito muna ang natin gawin guys. Step by step mo natin ang pag-check. So ilapat lang natin ang kanyang tension wire sa body ground. At i-check natin kung mayroon bang kuryente na lumalabas. So guys, medyo magalaw yung tension wire. Dikit lang natin sa body ground. So yun klarong-klaro na mayroong kuryente na lumalabas sa kanyang high tension wire. Ang next natin gawin ay i-check mo natin ang kanyang spark plug kung ito ba ay busted o hindi. Kasi kapag busted yung spark plug guys, ang kulay ng kanyang kuryente ay pula or ang kanyang kuryente ay dumadaan sa gilid o sa ground ng kanyang spark plug. So check mo natin kung nasa sentro yan kumukuha ng kuryente o nag-ground sa kanyang electrode, okay ang kanyang kuryente guys. Kapag nasa sentro lumalabas ang kanyang kuryente ng kanyang spark plug, i-check lang muna natin. So yun medyo makarbon-karbon ang kanyang spark plug guys. Nangungulay-ngulay itim. So check muna natin ang kanyang compression for sigurado talaga. Off natin ang kanyang susi para hindi tayo makuryente. So ito lang na-obserbaran ka guys, napakalambot talaga ng kanyang kickstart. At the same time, walang pressure na lumalabas sa butas ng kanyang spark plug. Suspetsa ko nito, ang kanyang motor ay loss of compression guys. So try natin ulit i-kickstart. Oh no! Supposed to be mayroong pressure yan kapag sumisipa yung piston natin. Pero sa kanyang sitwasyon is walang katao-tao talaga o hangin na lumalabas. So ang next natin gawin, ibalik mo natin ang kanyang spark plug cap. At ibalik din natin ang kanyang spark plug. So i-check mo natin, i-double check mo natin ang kanyang kuryente guys. So ito lang muna ang gawin natin. Kapag mayroong kuryente yan, goods ang kanyang spark plug. So ang next naman natin gawin ay pupunta tayo sa kanyang gasolina. Kung mayroong gasolina sa kanyang fuel cock. So ilagay mo natin sa body ground ang kanyang spark plug guys. So yan po ang paraan kung paano mag-check ng kuryente sa ating spark plug. So para maiwasan din na makuryente ang inyong kamay, so pwede nyo ilapat sa body ground ang kanyang spark plug. So try natin on ang susi uli. At electric start natin. So yun guys, klarong-klaro na normal ang kuryente na lumalabas sa kanyang spark plug. So kumukuha siya ng ground sa gitna o parang nakapayong sa kanyang spark plug. So mean to say, goods na goods po ang kanyang spark plug. So ulitin lang natin for double check. Kasi ito ay hindi daw napalitan ng spark plug ni Bossing, no? So ito po ay medyo matagal-tagal na rin ang kanyang spark plug. So double check lang natin. Baka spark plug lang ang problema. Meron kasi mga 125, 150cc na mga motor is mahina ang pressure ng kanilang compression. So check mo natin ang kanyang spark plug. So goods naman ang kuryente guys, no? Napakalakas at saka kulay blue. So next ang gawin is tanggal natin ang kanyang fuel hose mismo sa kanyang fuel cock. Try natin kung mayroon bang gasolina na lumalabas. Kasi kung wala, possible fuel cock lang problema, barado. So yun guys, malakas po ang supply ng kanyang gasolina. So wala na tayong pagdudahan pa sa kanyang gasolina guys. Merong gasolina, merong kuryente. Bakit ayaw pa rin umandar? So dito na tayo papasok sa ating decision guys na possible loss of compression ang kanyang motor o may singaw sa kanyang valvula. Oh no! Possible may problema sa kanyang piston. Off mo natin ang kanyang susi.
at try natin ulit ang kanyang compression para hindi tayo makuryente guys. So kickstart muna natin. So kahit anong kickstart natin guys, wala talagang ka-pressure na lumalabas sa butas ng kanyang spark plug. Napakalambot talaga. So dito rin natin makonclude once na mabaklas natin ang kanyang cylinder head at saka ang kanyang cylinder block. Sabi ni owner guys, ito daw ay bagong rebore, no? Sabi niya, kita nyo naman, bago po ang kanyang liquid gasket guys, oh. Klarong-klaro. Klarong-klarong puti ng kanyang liquid gasket. Sa mga ilang buwan pa dito, no, na na-rebore. At ngayon, nagpo-problema naman si bossing guys kasi daw ito ay umuusok. So natanggal natin ang kanyang tangki, kanyang upuan, lahat ng mga pwede na nakakabit dyan, natanggal na natin. So ang next natin gawin is tanggalin natin ang kanyang karburador. Gamit ang 10mm na open range. So ito guys ay before ko tinrabaho ay in-interview ko na si bossing guys, no, kung ano ang namataan niya nung hindi pa ito nagkaroon ng ganitong senaryo. Ang sabi niya, ito daw ay mausok-usok ang kanyang tambutso at laging nagbabawas ng langis. So ngayon at sabi naman siya na ito daw ay bagong rebore, no. So possible nagkaroon ito ng overheat guys kasi nga pagkatapos daw itong ma-rebore ay binyahin daw ito ng malayo. So next natin pagkatapos matanggal ang kanyang karburador ay tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang head tappet cover. So kapag nagkaroon ito ng usok guys, possible may problema o gas-gas sa kanyang piston. Siyempre mamaya na natin yan ma-confirm once na mabaklas na natin ang kanyang cylinder block. So unahin natin tanggalin ang kanyang cover ng kanyang cylinder head guys. So medyo may katigasan siya, no, kasi ang ginamit na liquid gasket ay gasket oil para siyang epoxy. So pupukin na natin gamit ang ating rubber mallet. So kapag napil na natin medyo lumambot na, pwede natin siya sikwatin gamit ang maliit na flat screw ng dahan-dahan. Okay. So dalawa ang dapat ating bantayan nito guys, no, na problema ng kanyang motor. Una, loss of compression, at the same time i-check din natin ang sitwasyon ng kanyang block at saka piston. Kasi daw sabi ni owner, nang hindi pa daw ito na nasira ay umuusok na ito at laging nababawas ng langis. So possible na may problema sa kanyang piston at saka liner. Pero ang pinaka main problema talaga is bakit ayaw siya umandar kasi loss of compression siya. Possible may problema din sa kanyang dalawang valvula. So maya-maya makita natin yan guys once na tanggalan natin ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. So ang next natin gawin is tanggalin ang dalawang bolt o luwagan natin ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Tanggalin muna natin ang kanyang o-ring guys ng kanyang cylinder head. Medyo kumapit talaga yan dahil liquid gasket na ginamit ay gasket oil. Unti-unti na natin para hindi maputol yung o-ring natin. So pwede na natin luwagan ang dalawang bolt yan. So before natin luwagan yan guys, i-check muna natin ang kanyang TDC o tinatawag na top dead center. I-check mo natin kung nakatap yan, saka natin baklasin. Kung tayo ay nagdi-DIY o hindi natin kabisado ang kanyang timing mark. So kapag meron kayong makitang guhit na dalawa, yan po ay nakatap ang ating piston. So syempre dapat yung camshaft sprocket natin ay nakalibel sa surface ng ating cylinder head. So kapag goods ng timing, pwede natin luwagan ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. So dapat guys, dandahan lang po ang pagtanggal ng bolt na yan, baka mahulog sa ilalim yan ng ating makina. So siyempre kapag maluwagan na natin ang dalawang bolt ng ating camshaft sprocket, kailangan tanggalin muna natin ang kanyang tensioner toser. Okay. Dalawang bolt po ang kanyang tensioner toser at ito po ay 6mm ang sukat ng kanyang bolt. So unahin nyo muna ang luwagan ng bolt ng kanyang camshaft sprocket sa nyo tanggalin ang kanyang toser guys ha. So sikwatin natin gamit ang flat screw. So yun, nakatulak pa siya. So natanggal na siya, lipat tayo sa kanyang camshaft sprocket. Tanggalin natin ang dalawang bolt na yan. So kung kayo ay takot mahulog ang bolt na yan guys, pwede nyo lagyan ng basahan sa ilalim. Kung sakaling mahulog yung bolt, at least may sumalo. Pero kung kursunada ka talagang tanggalin yung bolt na walang takip sa ilalim, pwede basawakan nyo ng bolt ng maigi at dandahan yung i-pull out ang bolt na yan guys. At hawakan nyo sa dalawang daliri. Yon, natanggal na natin ang isang bolt. So pwede natin iangat ng kaunti ang kanyang camshaft sprocket guys. Ikutin lang natin siya. So naikot na natin. Pwede natin tanggalin ang kanyang bolt. Ikutin pa ng kaunti.
So yun, pwede na siyang matanggal natin. Mas madali kasing tanggalin ang camshafts guys kapag walang tensioner na tumutulak sa ating timing chain. So yun, natanggal natin dalawang bolt. Pwede na natin sikotin ang kanyang camshaft sprocket. Kahit kamay pwede. So natanggal natin ang kanyang Okay. camshaft sprocket. Kailangan natin ang kanyang timing chain is talian natin guys para hindi mahulog sa ilalim at hindi pa tayo mamumblema, no? Talian muna natin siya guys gamit ang ating wire. Depende na sa inyo kung anong paraan nyo. Importante hindi mahulog yung timing chain. Kahit anong itali nyo dyan. Ay syempre kung ikaw bago pa sa ating channel at sa tingin mong video ito ay malaking tulong sa inyo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at kung sa Facebook ka nakapanood, pakipollow na rin. Maraming salamat. So once natanggalan natin ang timing chain, tanggalin natin ang 4 na stud bolt na yan gamit ang 12mm na back range or open range. So mas may back range or socket para hindi mabilog yung dulo ng ating stud bolt. Once matanggalan natin yung 4 na stud bolt guys ng ating cylinder head, so meron pa yan dalawang mataas na stud bolt sa loob ng ating cylinder head guys sa may camshaft sprocket sa tagiliran. So yun po ay 6mm naman na bolt. So yun, tanggalan natin yung dalawa. So ito na yung sinasabi ko guys na may dalawa pang stud bolt dyan na mahaba sa tagiliran. Sa loob lang natin yan makikita. So gamit ang ating 10mm na L-range. Yun ang sinabi ko guys. Para siyang design na Kawasaki Fury na mayroong bolt sa loob na 6mm na mataas. So syempre kapag natanggal natin dalawang bolt na yan guys, pwede natin sikotin ng dandahan ng ating cylinder head. So yan po sinabi ko guys. Yan po ay magkapareha lamang sa Fury na design na bolt, 6mm na mataas. So yun, pwede natin siyang hatakin ng dahan-dahan paitaas. Yan, sobrang tigas kasi nga is gasket all ang ginamit, parang epoxy. Sobrang dikit. Ang nakapagbigay tigas yan guys sa kanyang cylinder head ay dahil yan sa dalawang dowel sa ilalim guys. Tapos yung mga liquid gasket na tira-tira na sobrang dikit sa ating stud bolt. Yun know? So yun, natanggal natin ang kanyang cylinder head. So yan guys, i-check natin dalawang balbula niyan kung saan ang may tagas, kung bakit mayroong loss of compression sa kanyang cylinder head. At ito rin guys, nasabi ni owner, itong chain guide ito daw ay naputol sa naunang mekaniko, kung saan ito ay pinaribor niya nung nauna. So ito po ay rebore 25, marahil rebore 15 naman to papunta. Kasi nga is umuusok at laging nababawas ng langis. So tanggalin natin ang kanyang chain guide. Possible lang nakita na chain guide na pampalit ang naunang mekaniko nito guys. Kaya binalik na lang niya ang naputol na chain guide. So yun know, klarong-klaro na nagkulay brown na. So hindi na fresh ang kanyang pagbali guys. Kasi kung bago lang yung nabali, dapat medyo puti pa yan. So pupukyan na natin ang kanyang block gamit ang ating rubber mallet ng dahan-dahan, sabay angat. So para ma-monitor din natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So ulitin ko lang guys, ito ay na-rebore na sa naunang shop. So yan, tanggalin natin ang kanyang cylinder block. So ito na yung moment of truth. So yan guys, klarong-klaro. Malayo pa lang nakikita natin na mayroon ng gas-gas sa ibabaw na bahagi ng kanyang piston. So ikutin natin, itap natin ang kanyang piston. So yun guys, ang daming gas-gas. Ito po ay resulta ng pag-overheat ng kanyang piston. Marahil is nalimutan ni Busing na i-change oil agad ang kanyang motor ng ilang buwan pagkatapos itong maribor. Sa ito nga isabi din ni Busing guys, no? Nung in-interview ko siya, sa hindi ko po ito binaklas o tinrabaho ang kanyang motor. Dahil sa sobrang busy ni Busing at araw-araw siya nagbabiyahe, nalimutan niya ng magpalit ng oil. Check natin ang kanyang liner. So yun guys, klarong-klaro ang mga guhit, gas-gas at tinatawag nating hairlines. Ayan. Ito po ay may history na niribor, no? So sabi ni owner guys, kung meron tayong makitang genuine na black, ay genuine daw ating papalit. At syempre yung piston kit genuine din. Pero kapag wala tayong makitang genuine na cylinder block ng XR150,
ay mapipilitan tayong iparibor uli ang kanyang motor. Pero sabi ni owner guys, hindi na lang daw ipaparibor ang kanyang motor. Mas maigi is gagamit mo na siya ng Class A na black seat. Kasi naka-experience siya ng rebor, kaya gusto na rin niyang ma-experience ng Class A na black seat. Kapag merong oras is mag-order na lang kami ng siguro ng genuine kapag wala akong nakitang black seat na original sa bayan. So, siyempre for assurance na lumipad yung lock, kailangan natin lagyan ng basahan ang bunganga ng ating makina para hindi madisgrasya ating trabaho. So, yun guys, lumipad nga ang lock, buti na lang sa labas at hindi pumasok sa loob ng makina. Yan po ang purpose ng basahan na nilagay natin. So, pwede natin itulak ang kanyang piston pin para makita natin ng malapitan ang sitwasyon ng kanyang piston. So, yun guys, natanggal ang kanyang pin. Oh, hindi pala. So, ito natanggal ang kanyang pin. So, ito na yung hitsura niya guys. Hindi may pinta ang hitsura ng kanyang piston skirt. Oh no! Nangingitim sa gasgas. At ang kanyang sunog, napakaitim ng kanyang carbon. So, ito po ay hindi pa umabot ng 6 months guys, no? Pagkatapos maribor. So, siyempre, itong dalawang balbula, i-check natin kung saan ang salarin, kung bakit nagkaroon siya ng loss compression. Unahin mo natin lagyan ng gasolina ang kanyang intake manifold. Check nga natin kung meron bang tagas. So yun guys, safe na safe ang intake, walang tagas. Yung araw na yan po ang intake valve natin. So check din natin ang kanyang exhaust. Kailangan guys, tatagas ito. Kasi kapag ganito tumagas, may na talaga ang compression ng kanyang motor. Pero kapag ganun kahina guys, kahit walang pressure, may singaw talaga sa dalawang yan. So yun nga, tumagas niya ang kanyang exhaust. Ito nga ang salarin kung bakit napakahina ng pressure ng kanyang motor. Bigla na daw ayaw umandar, sabi ni Bossing. So yun pala, barado ang kanyang exhaust dahil sa dami ng carbon, namimilipit ng carbon sa kanyang combustion chamber. So ang gawin natin ito guys ay i-grind natin ito, i-valve lap. Siyempre, bagong valve seal rin. Papalitan tayo ng bagong valve seal. At pupunta tayo sa bayan, maghanap ng genuine na piston at saka piston kit at saka cylinder block. Kung wala, di mo na natin paribor, magpapalit tayo ng Class A na cylinder block. Kasi magkakanvas pa tayo kung magkano ang genuine na block, kung kaya ba sa budget ni Bossing. So, yan po ang kanyang piston guys, dahilan kung bakit nag-uusok yung motor ni Bossing. At ito naman ang kanyang block. Siyempre, maghanap tayo ng paraan para makakahanap ng pampalit dito for temporary permanent. So, yan lang muna guys, no? Sa araw nito, sana sa video nito, nagkaroon kayo idea kung yung motor ay mata-experience ng ganyang scenario. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa napakasipag mga kinako. Ayos.